Oh my God! Finally, andito na kami sa Korea! And guess what? Kung ano ang gagawin namin dito, guys. Tingnan nyo at subaybayan yung mga episodes or vlogs na gagawin ko. This is not the usual tour na meron kami sinusunod na itinerary. DIY itong travel na to, guys. Kwentuhan ko lang kayo ng konting background para sa mga first timers dito katulad ko. So prior going here, syempre mag-apply ka muna ng visa. And then mag-download ka ng mga apps like Naver and Papago. Mag-watch ka din ng mga YouTube videos katulad nito. Malaking bagay yung meron kang background do sa bayan na pupuntahan mo. So once landed, pumunta ka lang do sa baggage claim area. Sundan mo lang yan. Yung arrivals, ito yung first na train station going to Terminal 1. After claiming your baggage, sunod ka lang do sa bugso or daloy ng mga tao. Huwag mo palang kakalimutan na mag-fill up ng arrival card. And please prepare your visa. Andito na tayo sa immigration. Saglit lang yan, guys. I-present mo yung visa mo, yung passport, and yung arrival card, and that's it. Napakadali lang mag-navigate dito sa airport ng Incheon. You can also sa screen yung mga baggage claim area nila. Since wala kaming check-in luggage, diretso na kami sa labas. Okay, naka-exit na kami. We are trying to find gates 10 to 11. There! Dito kasi namin kukunin yung LG Plus na Wi-Fi rental. Kasi annyeonghaseyo morning. We're here. Incheon International Airport. Laki ng airport nila rito. Ganda. Tahimik. Ito yung mga bus ay papunta ng city ng Seoul. Sa original plan, dapat mag-bus talaga kami. But we ended up deciding to take a train dahil nahirapan kami maghanap ng T-Money card. We have this private transfers here. Yan ang tawag nila, airport call van. And then you can also purchase bus tickets. Nahanap lang namin yung LGU Plus na Wi-Fi store. Kung saan namin kukunin yung nirent namin na Wi-Fi. Unlimited data yun. Ito, dito walang pila. Yes, we got our Wi-Fi with power bank. Diba? So para sa ating mga trains na sasakyan. Magtanong tayo dito sa tourist information about the T-Money card. This is one of the convenience store that we can buy the T-Money. Usually guys, pag nagtanong ka sa local, ituturo ka nila sa mga convenience store like CU. Pero dito sa airport, laging sold out yan guys. T-Money is sold out at CU. Kaya sabi nung staff doon, bababa tayo downstairs sa may bus station to purchase. Now we're going downstairs. Dito sa point na to guys, 3 beses kami nagpaakyat, baba, akyat, baba. Kakahanap ng vending machine na bibila namin. Nahilo na kami kakahanap ng T-Money card Punta na kami ng first floor, akyat ng third floor. We just found out na may mga vending machines pala bago ka pumasok ng train stations. So from the ground floor, punta ka lang ng basement and look for the metro going towards Seoul. Just follow the blue line na makikita mo. Pinili ko yung malapit do sa COEX Library. Plano kasi namin puntahan yung mga old BTS building and dormitory nila. Dito na kami. Natakot sikat Mukhang naliligaw daw kami. Sabi, hindi kami naliligaw. Taga dito ako. Ano? Pupunta na kami sa City Hall. From City Hall, magta-transfer pa kami ng isa going to Gangnam area. Let's go. Dito sa part na to, gusto ko na mag-food trip dito. Yung subway nila rito parang LRT Baclaran feels. Guys, tignan nyo yung flooring. Meron mga blue line, meron yellow line. Yan yung way of navigation. Gamit ang Naver map, makikita mo kung saan ka pupunta dito. Gutom na kami. Kanina pa kaming alas 10 kumain. Ito, dito tayo kumain. Try natin to. Try natin kung maka-order kami rito. Medyo hirap sila umintindi ng English dito kaya pwede mo gamitin yung Papago. Tingnan nga natin kung may pagkakaiba yung mga fish cake dito compared sa Pilipinas. Kasing lasa din lang sa akin. Anong gimbap po? Yung spicy po ng gimbap din. Parehas din. Next is food trip ko, rice cake, binalot sa fish cake.
Fast food. Rice cake yung nakabalo ko. Rice fish cake. Medyo matigas. Kasi diba yung tamo? Hindi ko gano'n na-enjoy yan. Kaya tinikman ko kung ano yung in-order ni Katrina. Hotdog na binalutan ng fish cake. Ito sa meal namin na ito, naka 7,001 kami. Kung convert natin yun sa Philippine peso, nasa 300 pesos lang. Dito sa Korea, meron silang iba-ibang klase ng metro. And make sure pala na meron kang isang phone just for navigation purposes. Kung first time ka dito, suggest ko talaga i-download mo ang Naver Map. Malaking tulong yun para makapunta ka sa point A going to point B. So from Incheon International Airport Terminal 1 going to Gangnam, it is 1 hour and 45 minutes, guys. Absurd. So sa Naver Map mo, tignan mo kung anong exit ka para hindi ka malito. Exit. Ha? Ay nga. Exit. Saglit lang. May exit din dyan eh. Actually parehas lang yun eh. And a reminder pala, don't forget to tap your T-Mobile card dyan sa exit. Number 4 eh. No? So, andito na kami doon sa exit 4 ng Samsung Co-Ex Mall exit. Nagpunta agad kami sa 7-Eleven para mag-purchase ng payong. Uulan kasi dito, guys. Tinikat kung sure ako sa way. Taga dito ako eh. Diyan nga nakatira yung mga tropa ko. Diyan sila nakatira. Lagyan na. Lakad ka na. Bilis. Saan nga ba? Doon. Go. Alam nyo, na-amaze ako dito. Nabasa. Nung habang naglalakad kami dito sa basa, sa atin, kapag ka natalamsikan ka, meron kang putik, di ba? Na mararamdaman o alam mo yung something na madumi doon sa paa mo. Pero dito, guys, na-amaze ako. Ang linis. To think of it, parang almost a kilometer away yung nilakad namin dyan. Pero alam mo yung talagang as in walang dumi. As in walang dumi. Uwi na tayo dito, babe. Lapit na tayo. Pakaliwa pala So sila itong dito. Gangnam area, guys, para itong mga area ng Makati, Ortigas. Parang ito yung mga one of the business district dito sa Seoul, Korea. Kaya mostly yung mga offices dito located. Starbucks. Starbucks ayun na tingnan mo yung paper bag. Oo nga, na Starbucks na ito. Daming Starbucks dito eh. Yan. Lapit na kami. Exploring na kami ni Kat while on the rain. Yeah. Ganda dito. Linis. Oh, umuulan nga lang. Umuulan yung maputi. Puti ko rin yung sapatos ko. Oo nga no. Linis no. For the accommodation, binook lang namin yan via Agoda. Parang it cost us only parang 7,000 plus for 2 nights. Kasama yung taxes. For the booking confirmation, bibigyan ka nila ng passcode para makapasok ka or mag-self-check-in ka dun sa iyong room. Finally here. We only booked for 2. Ang ina-expect ko, just the usual room. Nagulat ako dahil sobrang luwang, sobrang laki. Parang kasya dito yung, I don't know, 6 persons. Mga Pilipino. Yung accommodation namin, located siya sa 22nd floor. And then meron siya mahabang foyer. Ang linis ng CR, may mga toiletries. Tapos, ayan, meron 2 double bed. And then merong sofa bed. Merong magandang view, kaya lang medyo umuulan. Gaya na sabi ko, nasa 22nd floor kami. One of the amenities, merong din laundry machine dito. Tapos, meron siyang stove with pots and pans, plates, everything, actually. So, kahit medyo pagod, medyo puyat, kailangan natin explore tong area. Kaya, tara, baba tayo shortly. Best friend namin na convenience store dito, si CU. So, one way para makilala mo or malaman yung culture ng mga Koreans, punta ka dito do sa kanilang nightlife. Madaming pub, just a few walks away do sa aming accommodation. Parang Makati vibe dito, ang ganda. We're very thankful na rin kasi medyo tumila yung ulan kaya nakapaglakad-lakad kami.
And sa side ng building namin, nandito na yung mga pubs. Meron kami nakita dito actually, talagang gustong-gusto kong tumikim ng mga Korean fried chicken. Alam mo yun, kasi alam kong iba-iba yung klase nila ng pagluluto nila. Isa dito yung brown chicken. They serve free appetizers. Pwede kang humingi sa kanila kung gusto mo pa. The usual combination, chicken and beer of course, pero bawal sa akin ng beer, kaya umorder lang tayo nung kanilang main course, which is the fried chicken. Since napakadami ng servings, hindi na kami nag-order ng rice. Inubos na lang namin yung lahat ng chicken na yan. So medyo maingay yung background. Yung pagkakaluto rito ng chicken nila, parang alam mo yung mga sarap to the bones, Max's fried chicken style. Bawasan mo ng alat and then gawin mong mas tender. And i-marinate mo ng kakaibang paraan. Alam mo yung lasa ng malasa pero hindi sobrang lasa. Yung parang saktong-sakto lang. So, see you tomorrow dun sa day 2 vlog natin dito sa Korea.